Parang nasa kanya na noon ang lahat: kasikatan, pera, championships, fans at national team exposure. Pero ngayon, ibang-iba na ang eksena. Mula sa kontrobersyal na pagkakalink kay Vice Ganda sa hiwalayan hanggang sa kontrobersya sa kanyang dating asawa na si Beatrice Pia White na naaresto kaugnay ng mga kasong iniulat na may kinalaman sa estafa at technical carnapping. Sinundan pa ito ng injuries at tuluyang pagkawala niya sa PBA spotlight. Paano nahulog mula sa tuktok ang dating superstar na si Terence Romeo? Bago nagbago ang takbo ng karir ni Terence Romeo, nasangkot muna siya sa kontrobersyal na pagkakalink kay Vice Ganda. Noong 2014, matapos magsalita si Vice tungkol sa hiwalayan sa isang matagal niyang naging partner, mabilis siyang iniugnay ng publiko kay Terence. Lalo pang lumakas ang speculation dahil sa cryptic tweet ni Vice na, "I tried, but I am tired. Time to rest." Pero itinanggi ni Terence ang relasyon. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa publiko ang tunay na nangyari sa pagitan nila. Naging napakalaking usapin ito noong 2014. May mga kumampi kay Vice, may dumepensa kay Terence, at mayroon ding mga kritiko na nagsabing ginamit umano ni Terence si Vice para sa sariling kapakinabangan. May mga nag-akusa na sinamantala raw niya ang koneksyon sa isang sikat na personalidad, habang ang iba naman ay naniniwalang hindi fair ang ganitong paratang dahil itinanggi mismo ni Terence ang pagkakaroon ng relasyon. Sa mga naging pahayag ni Vice, lumitaw din ang ideya na naging mabigat para sa kanila ang panghuhusga ng publiko. Dahil sa takot sa pambabatikos at pag-uusisa ng mga tao, hindi raw sila malayang makapagpakita ng suporta sa isa't isa o basta makasama sa mga pampublikong event nang walang intriga. Sa halip na patuloy na ilagay si Terence sa gitna ng kontrobersya, ipinahiwatig ni Vice na gusto niyang magkaroon ito ng mas normal na buhay at makaiwas sa pressure at bash ng publiko. Sa kabila ng lahat ng ingay, hindi pinili ni Vice na tuluyang siraan si Terence. Sa halip, ipinahiwatig niyang gusto niyang protektahan ang taong naging mahalaga sa kanya. Kaya para sa publiko, nanatiling isang malaking palaisipan ang tunay na naging relasyon nila. Isang kwento ng pahiwatig, denial, pressure at isang hiwalayang hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Pagkatapos ng kontrobersya kay Vice Ganda, nagpakasal si Terence Romeo kay Beatrice Pia White at nagkaroon sila ng anak. Ngunit makalipas ang ilang taon, muling nasangkot sa malaking kontrobersya ang kanyang pamilya nang maharap sa kaso ang kanyang asawa. Noong January 2022, naaresto si Beatrice Pia White sa operasyon ng PNP-HPG kaugnay ng mga kasong iniulat na estafa, fictitious name at technical carnapping. Ayon sa mga otoridad, kabilang dito ang umano'y rent-tangay scheme kung saan hindi na ibalik ang ilang nirentahang sasakyan at isang entrapment operation na may kaugnayan sa 80,000. Dahil asawa siya ni Terence, nadamay rin ang pangalan ng basketball star at naging target ng mga tanong at pambabatikos. Pero walang automatikong ibig sabihin na sangkot si Terence sa mga kasong kinaharap ng kanyang asawa. At may isa pang mahalagang detalye. May mga ulat na matagal nang hiwalay sina Terence at Beatrice bago pa sumabog ang arrest issue. May iba't ibang entertainment reports na nagbanggit ng financial problems at alleged third party bilang mga posibleng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pero isang bagay ang malinaw, muling naging laman ng headlines si Terence. At kasabay ng mga personal na kontrobersya, nagsimula ring makaapekto sa kanyang career ang mga injuries at kondisyon ng kanyang katawan. Hindi maikakaila ang talento ni Terence, pero nagsimula ring makaapekto sa kanya ang mga injuries. Dahil nakadepende ang laro niya sa bilis at explosiveness, nagbago rin ang kanyang performance. Noong 2024, na-trade siya mula San Miguel patungong Terra Firma. May mga pagkakataon pa ring lumalabas ang dating galing niya pero kailangan na ngayon ng consistency, kondisyon at tamang role para makabalik sa dating antas. Noong 2025, natapos ang kanyang kontrata sa Terra Firma at hindi na siya nagkaroon ng bagong PBA team. Dito nagsimulang lumitaw ang malaking tanong, bakit wala nang kumukuha kay Terence Romeo? May ilan namang fans na nagsasabing parang may silent ban kay Terence dahil kahit veterano at dating scoring champion siya, walang team na kumukuha sa kanya. Pero walang opisyal na kumpirmasyon na may ganitong ban. Sa ngayon, maaaring kombinasyon ito ng injuries, edad, performance, team fit at pangangailangan ng bawat koponan. At ito ang pinakamasakit na bahagi para sa kanyang mga tagahanga. Dati,
Siya ang player na gustong-gustong panoorin ng mga tao. Kapag hawak niya ang bola, may excitement. Kapag nag-crossover siya, umaangat ang crowd. Kapag nag-init siya sa scoring, nagiging highlight agad ang pangalan niya. Maraming kabataan ang gumagaya sa kanyang estilo. Maraming fans ang sumusubaybay sa bawat laro niya. At kapag nag-init siya, siguradong magiging highlight ang pangalan niya. Pero ngayon, mas tahimik na ang eksena. Hindi ibig sabihin na tumigil na siya sa basketball. Patuloy pa rin siyang naglalaro. Sumasali siya sa mga international tournaments, exhibition games at ligang labas. Nakita rin siyang naglaro para sa Zamboanga Valientes sa Dubai International Basketball Championship. Kaya hindi tama na sabihing nawala na siya sa basketball. Mas tama sigurong sabihin na nawala siya sa PBA spotlight. At iyon ang malaking pagbabago. Dati, malalaking arena. Ngayon, iba't ibang tournaments. Dati, regular na PBA games. Ngayon, kailangan niyang maghanap ng pagkakataon sa labas ng liga. Dati, siya ang isa sa mga mukha ng PBA. Ngayon, isa siyang veteran player na naghihintay kung may team pang maniniwala sa kanyang kakayahan. Pero bakit may mga fans pa ring gustong bumalik siya? Simple lang. Dahil alam nila kung ano ang kaya niyang gawin kapag nasa tamang kondisyon. Hindi naman basta-basta nagiging 3-time scoring champion ng isang player. Hindi rin basta-basta nagiging finals MVP. At hindi rin basta-basta nagkakaroon ng ganitong klase ng impact sa isang generation ng basketball fans. Kaya para sa marami, sayang si Terrence Romeo. Hindi dahil wala siyang talento, kundi dahil nakita na nila kung gaano kataas ang pwedeng marating ng talento niya. At ngayon, nasa 30s na siya. Hindi na pareho ang katawan, hindi na pareho ang role, at hindi na rin pareho ang PBA kumpara nung panahon na siya ang isa sa pinakamalaking stars nito. Pero hindi pa rin ibig sabihin na tapos na ang kwento. Dahil sa basketball, isang pagkakataon lang kung minsan ang kailangan. Isang team na maniniwala, isang coach na magbibigay ng tamang role, at isang serye ng magandang laro para muling mapansin. Maaaring hindi na niya maibalik ng eksakto ang Terrence Romeo noong 2015. Pero maaari pa rin niyang ipakita kung ano ang kaya ng isang veteranong Terrence Romeo. At marahil iyon ang magiging tunay na sukatan ng kanyang susunod na kabanata. Hindi kung kaya pa niyang maging superstar, kundi kung kaya pa niyang maging mahalagang bahagi ng isang team. Dahil ang legacy niya sa basketball ay hindi na mabubura. 3 scoring titles, championships, finals MVP, Gilas Pilipinas, at isang style ng paglalaro na naging bahagi ng basketball culture ng kanyang generation. Maraming pinagdaanan si Terrence Romeo, kontrobersya, personal na problema, injuries at pagbabago ng career. Pero napatunayan na niya ang kanyang galing bilang scorer. Ang tanong ngayon, may isa pa bang malaking chapter para sa kanya sa PBA?